Hi mga preni, pangmalakasang merienda pero ang sangkap ay abot kaya. Sa reseping ibabahagi ko today, kayo ay sasaya. Dahil tatlong sangkap lang ang pagsasamahin natin, may masarap na tayong merienda at pwede ding itinda. No bake pa ha. And this is Fanny from Fanny's Cookery. Sabay-sabay kong binili ang mga root crops na to. Syempre una ko munang lulutuin ang kamoting kahoy. Dalawa lang ay okay na siguro. Ay pero isasama ko na rin ito para mas marami. At hiniwa ko na rin at hinugasan na ito. Balatan natin. Be careful lang sa pagbabalat mga preni. Minsan kasi dumudulas ang kutsilyo dahil may mga balat na makapit at mahirap tanggalin. Ayan, at hugasang mabuti. Dahil sisimulan na nating magkayod. Kudkurin o kayurin natin ang kasaba. At make sure na hindi kasama ang pit parts ng kasaba o yung pinakamatigas na bahagi sa gitna. Ayan, ganito o. Kaya ang technique dito mga preni ay paikot ang pagkakayod. Para sa huli ang matitira lang ay nasa gitna. Mabilis lang naman tong kayurin, basta sanay ka na. Maghugas ng kamay. At gamit ang malinis sa tela ay ilagay natin dito ang grated kasaba. Dahil ito ay pipigain nating mabuti to remove some juices. Palagi ko itong ginagawa dahil ang purpose nito ay para hindi mapait ang ating kasaba kapag luto na. Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo or hindi. Ito naman ay natutunan ko lang sa nanay ko nung kabataan ko pa. Ayan, at iwanan muna natin ang juice for 20 minutes. Ang second ingredients natin ay kinayod na niyog. Lalagyan ko ito ng hot and tap water para mas lumabas ang katas. Maghugas ulit ng kamay at pipigain natin itong mabuti. Medyo mainit-init pa pero carry na yan. Pagkatapos ay salain natin. At 20 minutes later ay ihiwalay ang juice at itapon na. Pagkatapos ay ilagay natin ang starch sa pinigang kasaba. Paghiwa-hiwalay natin mabuti. Dahil tatakalin natin ito para alam natin ang tamang sukat. Ganito ako mag-share ng recipe, talagang fully details. Ipinapakita ko para madaling sundan. Ayan, at 4 na tasa ng grated kasaba ito mga preni. Paghiwa-hiwalayin ulit natin. Tapos magtatakal din tayo ng sugar. Any color of sugar ay pwede. Ubusin ko na lang to. Bale, 1 and 1/4 cup sugar ito. Mix well at para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Tatakalin din natin ang gata syempre para kita nyo rin ang tamang sukat. Ayan, at 2 and 3/4 cups coconut milk ito. Mix until well blended. Set aside muna. Initin ang kawali at iset ito sa medium heat. Ilagay ang 3/4 cup of sugar. Mix muna natin. Then reduce the heat. Lutuin natin until melted and amber in color over low heat. Ayan, kapag ganito na, ilipat ng mabilisan sa baking pan or lianera. Hintayin tumigas muna ito bago ilagay ang kasaba mixture. Iplatin lang natin yan para pantay ang mixture. Pagkatapos ay takpan natin ng aluminum foil para hindi makasingaw ang init na nasa loob. Ihanda ang steamer at lagyan ng tubig na sasakto sa pagpapakulo. At ipatong na natin dito ang baking pan. Takpan at i-steam ito ng 50 minuto, set on medium heat. At 50 minutes later, ay chinek ko may konting gata pa. Ikakalat ko lang. Takpan ulit with foil. Then steam natin for 5 minutes more. At jaran, luto na. Hanguin na. At mag-a-add ulit ako dito ng water for the second batch of cooking. Ito yung remaining natin. Same process lang naman din ang gagawin. Pero syempre, ang cooking time nito ay iba na. Dahil maliit ang lagayan natin. Kaya mas mainam na tapusin ang video hanggang dulo para sa iba pang tips na isi-share ko. Takpan at i-steam ito ng 25 minuto, set on medium heat. O diba, mas mabilis maluto kapag maliit ang lagayan. Remove natin sa steamer. Tanggalin natin ang foil para mabilis lumamig. Palamigin. At kapag malamig na ito, ay paikutan natin ang gilid. Mas mainam kung silicone spatula ang gamit para hindi dumikit. Lagyan ng sapin para hindi dumikit sa tray. O diba, pati katawan ko sumasabay sa pagbaligtad. Diyan, ganda. Ganon din ang gawin sa bilog. Paikutan lang natin isa-isa at inunmold din.
O 'di ba ang dali lang? At legit na 3 sangkap lang. Tapos makikita mo na ganito ang result. Pangmalakasan na. At alam kong nag-crave kayo mga preni. Pero wait, there's more tips. May cupcake liner pa. At gagamit din ako ng bamboo sticks yung ginagamit sa barbecue. Pero mahaba ito ha. Para-paraan lang tayo para pantay ang pag-slice natin. Ito naman ay tips ko lang sa inyo mga preni kung nais nyong gayahin. At ito na yung cupcake liner natin. Sample ko lang ito sa inyo. Ito naman ay pangkain lang namin dito sa bahay. Sinishare ko lang ang idea na pwedeng pang business. Tapos ilagay nyo sa box o pwede din naman sa mga Tupperware. Tiyak nakikita kayo rito. At kung nakabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. At lagyan natin ng cheese. This is optional. Sample ko lang kung nais nyong gayahin. 3 sangkap lang talaga ay sapat na. At kumusta naman po? Nagustuhan niyo po ba ang reseping ibinahagi ko? Ayan, huwag kayong kukurap at tingnan ang texture. Wow, panalo! At ang sarap, promise! Try nyo na din, kaya naman i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love! Thanks for watching, bye-bye!